Malamang mga kababayan, hindi na lumabas sa kanyang lungga itong si Pacquiao. Bakit niya, Mr. Maravillas? Breaking ngayon yung balita. Yung kaso niyang non-bailable mga kababayan na nakasampa sa Pasig City RTC. Yung qualified human trafficking po. Ayon, naglabas na po ng warrant of arrest yung korte. Bulto-bultoan niyang kamalasan, Mr. Maravillas, ang inabot ni Pacquiao. Yan kasi, Kibuloy arrest ordered, this time for qualified human trafficking. Yan po yung warrant of arrest na pinalabas ng Pasig RTC. Nakuha niya, Mr. Maravillas, ni Pacquiao yung wish niya. Nag-wish kasi. Narinig po ng genie. Siya po yung naghiling niya na i-file sa husgado niya. Doon niya, sasagutin ko. Huwag dyan sa Senado, huwag dyan sa Kongreso. Ito na siya mga kababayan. Ibigay ko sa inyo yung full story. Kanina lang mga kababayan, yung report nilabas. Kibuloy arrest ordered, this time for qualified human smuggling. Rimati na niya, Mr. Maravillas. Pasig City Regional Trial Court, RTC, issued the warrant of arrest. The warrant for the founder of the Kingdom of Jesus Christ on Thursday. Kahapon pala to. Ngayon pala, Thursday pala ngayon, April 11. It is the second arrest warrant against him after the Davao City RTC issued last week an arrest warrant for him and 5 subordinates for child and sexual abuse charges. Yung nauna nga niya, Mr. Maravillas, bailable yun. Hindi na lumabas sa lungga niya si Pacquiao. Ngayon pa niyang non-bailable. Sigurado niya, Mr. Maravillas, ituturo na naman ng mga supporters at mismong ni Pacquiao isisisi sa ating Pangulo. Yung Pangulong BBM po nandun sa Amerika para ayusin yung mga problemang iniwan dito ni property administrator niya na si Mau Diggs. Mag-uusap sila mga kababayan ni President Biden, saka po si Kishida ng Japan para regular na sagawa po ng pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. Kasi po may swarming na naman ng mga Chinese vessels diyan sa West Philippine Sea. Sa latest report ng ating armed forces, pati nga doon sa may Pag-asa Island po, yung mga mangingisda po na taranta, nandun na po yung isang barko ng China. Sabi ko sa inyo, kaya yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, I'm horrified niya sa balita na pumasok sa secret deal, secret agreement, yung dating Pangulong Digong. Pero niya, wala man na niya kami makitang papel. Kahit saan niya kami tumingin. Kaya ipapatawag ko niya yung ambassador dito. Pagbalik ko niya para linawin niya kung ano itong kasunduan na pinasok ng previous administration. Ngayon, going back po dito sa kaso ni Pacquiao, di kaya niya, Mr. Maravillas, pumuslit na si Pacquiao pa China. Ang sabi po, nandito pa daw po. Hindi lang makita, nagtatago nga sa kanyang lungga. Pasig RTC Branch 159, Acting Presiding Judge Reynelda Estacio Montesa issued the arrest order after denying the motion of Kibuloy's camp, asking to defer or suspend the proceedings and hold in abeyance the issuance of the warrant. Kibuloy's camp sought the suspension of the criminal proceedings due to a pending motion for reconsideration before the office of the Justice Secretary
Jesus Crispin Rimulya. But prosecution argued that Rule 116 daw nitong Rules of Criminal Procedure only allows suspension of arraignment based on the filing of a petition for review before the Department of Justice, not a motion anya for reconsideration on a resolution for a petition for review. So sabi rito, after consideration of argument brought forth by the parties, the court finds the motion to defer, suspend proceedings, in hold, in abeyance, issuance of warrant of arrest to be prohibited motion, and should therefore be denied, the court order said. Lagi anyang ganon yung inaabot ng mga actions ng mga abogado ni Pacquiao. Laging denied po. Kahit nga dun sa laging talo sa argumento, kahit dun sa issue ng SMNI, sa Congress. Yung sabi rito sa balita, the court pointed out that under the rules only 3 grounds to suspend arraignment are allowed. Una, the accused appears to be suffering from an unsound mental condition. Number 2, there is a prejudicial question. Number 3, a petition for review of the resolution of the prosecutor is pending either at the DOJ or at the Office of the President. So, anya Mr. Maravillas, I think para makalusot dito sa kaso si Pacquiao, mag-declare siyang nababaliw. Ano ba niya, Mr. Maravillas, gano'n na lang ang pwedeng gawing palusot. Ay, sabi nga ng ilang mga congressmen, para anyang may tama. Sino yun? Si Franz Castro? Parang yun ang nagsabi na si Gibbs daw, parang may tama. Nag-declare na siya yung may-ari ng sanlibutan. At kaya daw niyang paistapin yung lindol. Pero yung arrest warrant po, yung mga kaso niya, hindi niya kayang paistapin. Kaya nagtago na po sa lungga. So sabi rito, clearly from the foregoing, there is no basis for this court to suspend the proceedings by reason of filing of a motion for reconsideration on the resolution of the petition for review, as this is not one of the grounds stated under Section 11, Rule 116 of the Rules of Criminal Procedure, sabi po ng husgado. Apart from Kibuloy, the subjects of Pasig City RTC Branch 159's arrest warrant are Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Simanes. Pareho po yung mga personalities, yung mga kasama niya sa kaso doon sa Davao Court. Ganon din po dito. Kaya lang sumurrender sila doon, yung mga kasama ni Pacquiao, nag-post ng bail. Si Pacquiao, pwede man sana na mag-post ng bail, pinili niyang magtago. Ayaw pasubmit mga kababayan, ayaw sumurrender sa ating mga authorities, pwede man mag-post ng bail. Pero malamang, sabi nga natin kanina, diretso na itong magtatago. Kasi ito, pag nahuli siya rito, diretso siya sa kulungan. So ito po, mga kababayan, yung arrest order versus Kibuloy. People of the Philippines versus Apollo C. Kibuloy sa kayo mga kasama niya. So sabi dyan, after consideration of the arguments brought forth by the parties, the court finds the motion to defer, suspend proceedings, and hold in abeyance issuance of warrant of arrest to be a prohibited motion and should therefore be denied. Denied po, mga kababayan. So sabi dyan, wherefore, premises considered, the motion to defer, suspend proceedings, and hold in abeyance issuance of warrant of arrest filed by the accused is hereby denied
for being a prohibited motion. This court, after personally examining the information and its supporting documents, finds probable cause for the arrest of all the accused. Let warrants of arrest be issued against them. So ordered, Pasig City, April 11, 2024. Signed, Acting Presiding Judge Reynalda Estacio Montesa. So, copy furnished, mga kababayan, Office of the City Prosecutor, Pasig City, Panel of Public Prosecutors, tapos Counsel for the Accused. Paano yan, mga kababayan? Yan kasi ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos last week nang mag-demand po, demanding itong si Pacquiao, yung hindi pa lumalabas itong warrant of arrest na non-bailable. Ang pwede ko anyang maibigay sa kanya, fair trial, fair treatment. Pero yung kondisyonan niya ni Kibuloy na bigyan siya ng assurance na hindi mangyalam yung Amerika, it is tail wagging, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ni Pastor Gibbs, yung gobyerno yung sumurrender sa kanya. Siya yung pinapasurrender kasi may kaso siya. Gusto niya, yung gobyerno yung sumurrender sa kanya, nag-set ng mga conditions para sa kanyang pag-surrender daw. May ganon. O ngayon, sabi ng mga authorities, possibly nandito pa si Pacquiao. And maging yung abogado niya, yun din yung sinasabi. Ayan po ang sabi dito sa balita. Kibuloy's lawyer says, SEC leader still in Philippine territory. Naglungga na yon, mga kababayan. Pero tuloy-tuloy ang manhunt operation sa kanya po ng NBI at saka ng PNP. So anyway, antabayan na lang natin, mga kababayan, yung mga developments ng kaso po ni Kibuloy. Meanwhile, yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, lumarga na pa Amerika, dumating na po siya kanina. Marcos arrives for Philippine-Japan-US Summit in Washington para po sa first ever trilateral meeting between the Philippines, Japan, saka yung Amerika. So yan po, mga kababayan, yung ating Pangulo. So sabi po ni Ambassador Babe Romualdez, kasama sa agenda ng ating Pangulo yung negosyo. And it is expected with his engagement, mga kababayan, sa mga American businessmen, we can expect mga around 100 billion US dollars po ang dadaloy na investment dito po sa ating bansa. Ayan po, sabi niya, investments of around 100 billion pesos, dollars pala, 100 billion dollars can flow into the Philippines in the next 5 to 10 years. Sabi po ni Ambassador Romualdez. Romualdez said they got these estimates from businesses and economic managers as the Philippines has been gearing towards liberalization of its economy. So sabi po niya, I'm afraid I don't have the ballpark figure, but I can tell you that the figures I've been hearing, this may sound a little bit expanded in a way, but we're talking about 100 billion in investments in the next 5 to 10 years. Perhaps even 5 years would probably be more appropriate. We have a lot of areas where we are putting ourselves, our economic managers are putting our country into a situation where we are opening up our economy, especially in energy, which is very important for us. And also, of course, in digital infrastructure, in infrastructure, physical infrastructure, as also one of other aspects of our economic package that we'd like to offer for potential investors. So tama, mga kababayan, yung mga discussions natin na ito, parte ng agenda, yung sa energy po, importante na bigyan ito ng priority. Kaya desidido po ang Amerika, tulungan tayo with Japan and Australia sa pag-secure ng ating West Philippine Sea. Kasi nandyan po ang on top billions of
barrels ng oil and trillions of metric tons ng gas deposits untapped, mga kababayan, na kailangan natin, kailangan ng ating mga industries. Kaya excited sila po tumulong dito sa atin, at yun din po yung iniintensyonan ng China, o yung mga pagpapagal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot po sa ibang bansa. Tuloy-tuloy ang reaping, tuloy-tuloy ang bunga, mga kababayan. Ito yung magandang balita. Foreign direct investment surges 90% to 907 million US dollars in January. Di ba nakakatawa? Kaya yung mga propaganda po, na sige lang ang waldas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng kwarta ng bayan. Travel spree, yung ginagawa niya ng Pangulong Bongbong, sige lang ang pasyal-pasyal. Winawaldas yung taxes ng mga mamamayang Pilipino. Inggit lang kayo kasi hindi ninyo nagawa noon. Hindi nagawa ng patron ninyo. Tama po? Hindi talaga niya magagawa kasi palaaway yung si Mao Diggs po, pati yung leader ng Amerika, si Barack Obama, yung presidente, inaway. Minora. Di ba? Tapos yung policy niyang sinasabi, foreign policy, friends to all daw, enemy to none. Ha? Talaga niya, Mr. Maravillas, baliktad yung mga pinagagawa. Perwisyo po yung ginawa sa ating bansa. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, I am horrified niya dito sa sabing secret agreement dito sa West Philippine Sea. Ayan po, mga kababayan, the country's net foreign direct investment inflows increased by 89.9% to 907 million in January from 478 million lang in the same month in 2023, mostly from investors based in Japan, according to Bangko Sentral ng Pilipinas. Registered with the BSP, FDIs are actual investments in the form of equity capital, reinvestment of earnings, and borrowings. FDI includes investment by a non-resident direct investor and a resident enterprise whose equity capital in the latter is at least 10% in investment made by non-resident subsidiary or associate in its resident direct investor. BSP on Wednesday said the increase in foreign direct investment was boosted by the 173.2% gross in non-residents net investments and debt instruments to 820 million US dollars from 300 million US dollars in January last year. As defined by the central bank, the net investments debt instruments are mainly intercompany borrowing and lending between foreign direct investors and their subsidiaries in affiliates in the Philippines. So, ang kita po ninyo, paganda ng paganda yung ating economy. Dapat yan, Mr. Maravillas, pag ganyanan niya, yung unemployment problem natin dito sa ating bansa, dapat gumanda na rin. Gumanda na po. Yan po, yan, bagong balita to. Ngayon pa lang, 3 hours ago, the number of jobless Filipinos went down in February to 1.8 million from 2.15 million in January, sabi po ng Philippine Statistics Authority. Yan o diba? Unemployment rate down to 3.5%. Job quality better in February. O diba napakaganda ng ginagawa, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ang dami na naman po na magsisipagtapos, gagraduate po yung mga anak natin, yung mga anak ninyo. Kung hindi po nagpapagal ng ganito yung ating Pangulong Bongbong Marcos para makapag-invite ng mga investors, para mag-create ng employment opportunities, ano mangyayari sa mga newly grad magsisapagtapos ngayong school year? Di ba nga sila? Hindi man basta pwede sila mag-abroad kasi sa abroad naman po, kailangan muna ng experience.
So dito muna sila magtatrabaho. And the objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang wish niya po, ang pangarap niya para sa ating mga mamamayan, kumbaga mag-abroad yung ating mga anak, yung choice nila, hindi yung grabing pangangailangan. They are forced na magtrabaho sa abroad kasi walang mga employment opportunities dito sa ating bansa kasi mahina yung ekonomiya. Tama pa? Kumbaga gusto mo mag-abroad kasi for greener pasture, gusto mo ma-experience na magtrabaho sa abroad, hindi talaga yung talagang grabing pangangailangan mo kasi wala kang makitang trabaho dito sa ating bansa. Yan ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya inaayos niya yung ating ekonomiya. Kaya kayo mga DDS, tigilan ninyo yung panggugulo. Yung mga dilawan nga, tumigil na. Sumusuporta na. Pati si Ed Silagman, kumbinsido sa ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya medyo tahimik siya. Suportado nga yung mga foreign policy, yung issue dito sa West Philippine Sea. Shock nga din po mga kababayan si Ed Silagman doon sa secret agreement. You see? Pati yung mga underemployed mga kababayan, underemployed, bumaba din from 6.39 million, 6.08 million Filipinos na lang po. Sabi po ng NEDA, the Marcos administration was working on strengthening linkages among industries, the academe, in the public sectors to address skill mismatches in the labor market. Kaya po walang tigil sa kanyang mga pagtatrabaho po. Meeting dito, meeting doon ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Before siyang lumarga, ang dami niyang mga inasikaso muna. Mga kababayan, pati yung trafiko sa Metro Manila, miniting niya. Yung DAR, miniting niya para i-expedite yung distribution po ng mga klowa sa mga magsasaka. Yung mga titulo ng lupa, yung mga ayuda, tuloy-tuloy. Lahat ng sektor po, pati sa electrification po, energy, doon sa Visayas. Ikot ng ikot yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati sa housing, o di ba doon sa Bulacan, mga kababayan. Pinangunahan niya yung inauguration, yung mga natapos na po na mga units ng pabahay. Tapos ito siya ngayon, working visit to Washington DC, USA. Pati collection target po tumaas. Collection target ng BIR para may magamit po tayong pera. O ito na siya. Yung pagbaba sa unemployment po. Sabi dito, as labor market improves, NEDA continues pushing for enabling policies toward robust quality jobs. O ito yung distribution niya sa Negros Occidental. 69.17 million aid to ERBS, Agrarian Reform Beneficiaries po. Support services to 19 Agrarian Reform Beneficiaries. Positive labor market trends in February 2024. Ayan po, employment rate increased to 96.5% from 95.2% in February 2023. Unemployment rate dropped to 3.5% mula sa 4.8% in February last year. Underemployment rate dropped to 12.4% mula sa 12.9% last year. PBBM admin eyes $100 billion investment deals in trilateral meeting with US, Japan. Ito yung meeting ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon para ayusin yung traffic congestion po sa Manila. Yan, upang tugunan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila, ipapatupad ang adjusted work hours sa mga LGUs at pagbabawal ng ilang sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Ito yung pagbabawal po sa paggagamit ng sirena at blinkers. Ito yung town hall meeting niya para ayusin yung trapiko sa Metro Manila. Ayan ba? Ito yung mga discussions para sa mga PPPs, para po sa Integrated Transport Exchanges in Metro Manila.
Yung tulad po sa PPP, yung pagsasaayos ng Manila International Airport, PPP po siya, Public-Private Partnership. PBBMI Single Holistic Plan to Improve Metro Manila Transport System. PBBM highlights benefits of building Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Ito naman yung pagbigay niya ng 150 million donation for the acquisition of latest imaging machine para sa renal dialysis po sa Veterans Memorial and Medical Center. Ito yung turnover po ng NHA Balangan Low-Rise Housing Project to bring families out of danger zone. Pinagotos din niya ang pag-aaral sa existing separation benefits sa mga disabled soldiers. Ito yung distribution ng mga CLOA. Yan po, sa mga agrarian reform beneficiaries po sa Negros Occidental. Inaasikaso din niya po yung mga dapat gawin para sa response sa El Nino phenomenon. Ito naman yung pagsasaayos ng problema natin sa kuryente, NGCP. Fast track completion of NGCP's transmission projects. Ito yung distribution ng mga gamit para sa ating mga magsasaka. Ayan po. Over 2,000 agrarian reform beneficiaries ang nabigyan po. 69.17 million worth of assistance. Ito yung pagsasaayos ng problema sa Cebu, Negros, Panay. Problema na nila sa power grid. Yung laging nagbabrown out dun po. Ganon kasipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinipirwisyo po ng mga DDS. Araw-araw sinisiraan. Pagkatapos, tayo yung ina-accuse na naninira daw sa kanila. Yung mga Duterte po, sila yung sumisira sa sarili nila. Tayo, kumbaga, nagkikwento lang. Pero sila po, talagang ginagawa nila ng kwento. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati si First Lady Lisa Marcos. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Pero, baliktad lahat yung kanilang mga pinagsasabi. Yung mga propagandista po nila na pinupunduan yata ng China para iluklok si Inday. Ayan tuloy mga kababayan, nang lumarga pa Amerika si PBBM, hindi na exclusively na ibinigay kay Inday yung pamamahala. Ang iniwang caretaker po, 3 para magbantay kay Inday. Si E.S. Bersamin, pagkatapos si DAR Secretary Conrado Estrella III. Malinaw po na wala ng tiwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday. Pero kapito ko pa rin po. Kung iba po, may manipis-nipis yung mukha po, magre-resign as Deputy Secretary. Tama ba? Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.